Kung sino daw nagpaganda, sabi niya, kung sino daw yung nagpaganda ng pangalan niya, sila rin daw yung sumira ng pangalan niya. Ayan po guys, stop po muna natin. Heads up lamang po ang pag-uusapan po natin sa video na ito is tungkol nga po dito sa nabanggit ni Tech June na sinabi nga daw po ni Dave na kung sino daw yung nagpaganda ng pangalan niya ay sila pa daw po yung sumira ng pangalan niya. So ang ibig sabihin po ni Dave doon is sila Tekram nga po, ang Tekram family, kasi nga po alam naman natin na nakilala si Dave, hinangaan siya ng mga tao, hinangaan siya ng milimilyong Pilipino dahil nga po sa pag-vlog ni Tekram sa kanya. Kumbaga bumango ang kanyang pangalan, gumanda ang kanyang pangalan dahil nga po sa mga magagandang vlogs ni Tekram sa kanya na talagang inangat si Dave within or sa during doon sa 5 years na nakasama nga po or andun si Dave sa pamilya Mananastasis. Talagang napakaganda po ng tingin ng mga tao kay Dave. Yun po yung ibig sabihin ni Dave na sila Tekram nga po yung nagpaganda ng kanyang pangalan. Pero yun nga, itong ngayon, pangyayari ngayon, sinasabi ni Dave na sila din po yung sumira ng pangalan ni Dave, which is hindi naman siguro sa sinira nila Tekram yung pangalan ni Dave, is just that may mga nagawa siguro si Dave or may nagawa si Dave na na hindi kaaya-aya, kaya nga po yung pangalan po niya is sobrang nadadrag, at dahil nga po kumampi siya doon sa mga may galit kay Tekram ay mas lalo nga pong siya yung nadadrag or siya yung nahihila. Gaya nga pong sinasabi natin dati pa na walang talo dito, walang ibang matatalo dito, walang ibang dito masisira kundi si Dave lang, kasi yung mga taong kinampihan niya, mga kasama niya is wala naman siguro mga unlike kay Dave na gumanda yung pangalan niya, bumango yung pangalan niya sa loob ng 5 years, tapos yun, bigla-bigla na lamang po nakakaladkad sa issue na ito dahil nga po sa taong sinasabi nga po nila na may galit kay Tekram na ginamit nga po si Dave, kaya ngayon nga po ay nasisira nga po ang pangalan ni Dave. So ipagpatuloy po natin. Ito sasagutin ko yan. Kung umalis siya, nagpaalam lang siya, o inintay niya mag-18 siya, anong sinira? Tama po. Ayan. Hindi naman din talaga magiging negative yung tingin ng mga tao kay Dave kung sana, kasi nagsimula talaga ito nung umalis si Dave, lumayas si Dave nang walang paalam eh. Pero sana kung nagpaalam siya ng maayos, na ganito tay, nay, Manalastas family, alis na po ako kasi ganito ganyan, papayagan naman siguro siya, hindi naman siguro siya pipigilan. Katulad nga po kay Kuya Melvin, nagpaalam ng maayos, pinayagan naman, pinauwi. Tapos pabalik-balik, bisita lang, ganoon. Kaso nga lang po ang nangyari kasi is, yun, hindi kasi nagpaalam. Kaya yun, naging negative nga po. Doon po nagsimula yung, naging negative yung pananaw ng mga tao kay Dave. Kung hindi sila nagbitaw ng mga salita ng statement, ba't naman tayo sasagot? Ano sasabihin natin? Yun naman yun eh. Kaya nga yung... Kung yung kinukwentuhan nila, hindi nagsasalita, post ng post, sa live stream nila, ano sasagutin natin? Yan, yun din po ang nagpadagdag yung nagbigay nga po ng negative statement si Dave against Manastas family. Tapos may mga binitawan din siya mga statements sa pag-uusap nila ng mga taong kasama niya or mga kakampi niya, tapos pinopost po nila ito, nila-live po nila ito. Kaya doon po mas lalong nasira nga po yung pangalan ni Dave, kasi kailangan din namang sumagot nila ng Manalastas family kasi kapag hindi sila sasagot is iisipin ng mga tao na totoo yung mga sinasabi ng kabila. So kailangan nilang sagutin yung mga akusasyon sa kanila, tapos along the way, habang sinasagot po nila is may mga times na nasasagasaan or may mga times na mas lalong nadadrag or nahihila yung pangalan ni Dave dahil nga po sa mga gawain na hindi maganda, ganito, ganyan. Kaya hindi naman sila, hindi naman talaga nila sinadya na masira yung pangalan ni Dave. It's just that kailangan lamang talaga nilang magpaliwanag, at during paliwanag nga po, doon nga po talagang nadadrag yung pangalan ni Dave. Which is hindi naman sana dapat mangyari kung wala silang mga post, wala silang mga live yung kabila, wala silang mga negative statements silang binitawan against sa Tekram family. Wala naman sanang, kung wala sanang ganoon, wala din sanang masasabi sila against kay Dave. Ganoon po. Ba't sabi ko, di ba sinasabi ko, hanggat hindi kayo titigil na magsasalita dyan, ang kinakalagkad nyo yung bata. Kasi sasagot kami na para sa amin. Ay, ano yung tumigil? Yun nga po kasi ayaw nilang tumigil, post ng post, live ng live. So yun, kaya
dati pang sinasabi yan na walang ibang matatalo dito, walang ibang masisira, kundi ang pangalan ni Dave. At yun na nga po ang nangyari ngayon, talagang nasisira na yung pangalan ni Dave. Alam ng Kategram yun eh. Actually, kaya ko lang naman po na brought up yung bagay na yun. Kasi baka may mga ibang nanonood na hindi alam yun, baka na-miss yung mga ganong moment. Kaya na-brought up ko lang po. Talagang yung sa 5 taon, Diyos ko, wala pa sa 5 beses kang napalo, nasabihan, masama na ba yan? Itatanim mo ba ng sama ng loob sa magulang mo yan? Tinuturing ka nilang anak, inaadapt ka nila? Ganun na ba kasama yan? Yun lang. Doon kasi talaga nagsimula yun eh. Yung, kaya umalis daw si Dave dahil nga po sa pagmamaltrato na ginagawa sa kanya ni Tekram. Which is, hindi naman daw yun pagmamaltrato, kundi, kumbaga, pagdidisiplina. At hindi naman daw maraming beses, mga nasa ilang beses lang naman po yun. Tsaka hindi naman siguro yun palo talaga na ikakamatay na ng bata. Kumbaga, pagdidisiplina lang, which is normal lang naman talaga yun sa isang magulang na disiplinahin ng anak. At kung kailangan talagang gamitan ng kamay or something na masasaktan is normal po yun. Noon normal po yun. Pero ngayon kasi sa panahon ngayon, dahil nga po sa modernong panahon is kumbaga parang nababawal na po yata yung ganoon. Pero hindi naman sa asin bawal talaga, kasi kahit pabalik-tarin man ang mundo, kung iharap mo po ang magulang or magulang at anak na sinasabing na daw po na maltrato, ang kalalabasan po niyan is justice sa magulang, kasi nga ginagawa lang naman po ng magulang kung ano dapat ang tama para madisiplina nga po yung anak. Pero maliban na lamang po yung may pasa-pasa na yung binubugbog na talaga ng walang kasalanan, yung halos mamatay na yung bata, yun po may possibility na pwedeng kasuhan nga po yung magulang nun. Pero yung palo-palo lang, yung ganang pitik lang ng ganon, normal lang po yun. Dati nga is yung pinapalo nga sa mga bata is mga hanger na nababali na nga yung hanger, mga sinturon. Pero wala namang nang ganitong nangyayari na siguro may ibang mga bata talaga na hindi iniisip yun na parang negative sa kanila, parang ganito, maltrato sila, especially kay Dave na iniisip niya na hindi siya totoong anak, so sinasaktan siya, ganoon. Pero hindi naman dapat sana ganoon, umabot sa ganoon, kung sana napag-usapan ng maayos, no? Wala pa nga yun sa palo ni tatay sa atin eh. Pero nagtanim ba tayo ng sama na loob? Doon nga tayo tuminaw eh. Ni isa nga sa atin, walang nagbibisyo eh. Walang umiinom. Nagipag-inom. Sa loob na 5 taon walang tumarak na magandang bagay na ginawa nyo, Yung mga saya na pinagsamahan natin, walang at isa lang, Hindi, yung ni Kuya Dave ngayon, Kuya Poren, siya, vengeful. Parang gusto niyang gumante kasi ang sa kanya, sinira niyo yung pangalan ko sa social media eh. So gaganti ako ngayon. Sino sumira? May pagkakataon. Yun nga kasi sino ba nagsalita ng mga pangit na unang nagsalita? Kaya nga, kasi ang akala niya, isang statement lang naman ang sinabi ko. Ang dami niyo nang pinagsasabi. O ngayon naman, dahil tumahimik kayo, ako naman ngayon ang magsasalita. Hindi. Yun yung, siguro yun yung pinapalabas ng mga nagkausap niya. Na wala talagang hindi ko isip na aabot sa ganyan. Ayun po, dahil po yun sa mga sulsol, kung ano-ano pong mga sinasabi ng mga tao na kapaligid sa kanya na ganito, ganyan, at yun naman po ang pinapaniwalaan ni Dave, kaya iniisip niya na siniraan or sila Tekram nga po ang sumisira ng kanyang pangalan, which is hindi niya alam na yung mga taong nakasama niya yung sumisira mismo ng pangalan niya, kasi hindi mangyayari ang mga bagay na ito kung hindi siya kumampi sa mga yun. Ayan. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. God bless po and bye for now po.